Magandang araw mga tropa. Nandito na naman tayo. Magbubuting-ting na naman tayo nito ang motor na to. Bali mga boss, gagawin natin ngayong araw ay kakabit tayo nito. Itong remote control, lalagyan natin ng remote control itong motor na to. Itong Suzuki Smash. Bali mga paps, ang gagawin natin bali ay automatic start gamit itong remote, kill switch, tsaka itong tinatawag na anti-tap. Tapos lalagyan na rin natin ng remote control gamit ang remote, bubusina siya. Bali ito yung mga kailangan, mga materials natin mga paps. Itong relay module, 12 volts, 4 channel, kasama ng remote. Dalawang relay, Bosch relay, single pole, single throw, 12 volts, 5 pin, fuse holder at fuse 10 amps. At saka itong dalawang switch, bali gagamitin natin itong isa sa manual kill switch at itong isa sa switch ng pinaka relay module kung sakaling hindi natin gagamitin. Tapos gagamit tayo nitong mga terminal lugs, spade terminal ito para mas madali kaya. Tapos gamit mga wire 18 American wire gauge at itong mga shrinkable tubes mga paps. Bali hindi tayo gagamit ng electrical tape, mas prefer ko itong ganito, shrinkable tube. Mas malinis at mas organized. Mga paps, umpisa na natin. Mga paps, itong relay module natin, baka dito ko ilagay. Prepare ko dito siya ilagay. Kasi sinukatan ko na ito sa play rings. Hindi naman siya sagabal at maluwag siya rito. Hindi rin siya mababasa. Dahil dito ko siya kakapit mamaya. Okay, umpisa na natin mga paps. Bali mga paps, ito yung ginawa kong diagram ng ating remote control. Bali ito. Gagamit tayo ng mula sa bus positive ng battery. Gagamit tayo ng switch para kung sakaling hindi natin muna gagamitin na remote, on off lang natin dito. Tapos gagamit tayo ng fuse 10 amps. Ito. Bali lahat ito nakakonect dito sa fuse. Letter B. Pag pinindot mo yung letter B dito sa remote control, magti-trigger tong R2. Bali yung contact ng R2, magko-contact to. Bali nga pala mga boss, ang gagawin natin dito sa remote, sa relay module, mode 4 ang gagawin natin. Mga paps, para malaman natin kung paano ang paglilipat-lipat ng mode ng ating relay module, may video nga pala akong ginawa doon. Panoorin nyo na lang mga paps. Ito. Bali, unahin muna natin itong letter A. Pag pinindot mo yung letter A button, magti-trigger tong R1. Maglalat siya. Mag-hold. Yung R1 contact, galing positive, magko-contact to, magko-close. Magkaka-power on ngayon, magdidiretso ta sa accessory wire na ignition, yung kulay orange. Ibig sabihin, power on natin motor. Itong R1, gagamitin natin, ito yung Bosch relay. Kasi yung contact niya, 30 ampere. Ito yung gagamitin natin na dito sa R1. Mula sa fuse, normally open ng relay R1, diretso sa accessory wire. Mas kaya nitong mag-hold ng 30 ampere. Okay? Tapos, pag pinindot mo yung letter B, magko-contact to, magla-latch, diretso sa R2. Yung contact ng R2 na ito yung puputulin natin sa CDI na may power, yung kulay orange. Positive, magko-contact to. Okay na. Buhay na, pwede na nating start sa ating motor. Pag pinindot mo yung letter C, mag-i-start na siya. Ito ay ano lang, non-latching. Pag pinindot mo letter C, contact siya, diretso sa starter relay, mag-i-start ngayon siya. Pag pinindot mo letter C, on. Pag pinitawan mo, close. Pag pinindot mo, on. Pag binitawan mo, patay. Latch, non-latch. Hindi ganun din. Pag pinindot mo yung letter D, bubusina naman siya. On. Tapos off. Itong letter A, pag pinindot mo ang letter A, latching na siya. Pag pinindot mo pa ng isa,
yung contact niya na open, magko-close. Kagaya nito. Pindot mo nito, letter A. Pindutin natin letter A. Magko-contact na to, naka-hold siya. Pindutin po natin isa pa, mag-o-open na siya. Okay mga boss, umpisa na natin ang wiring. Bali, ito nga pala mga boss. Nilagyan ko na siya ng mga wiring. Ito, para mas madali. I-wire ko na siya. Bali, alin ba yung mga i-wire ko dito mga boss? Alin ba yung mga terminal na nilagyan ko ng wire dito? Ito. Bali, yung letter A, 11, 12 na terminal. Ito siya. 11, 12. Yan yung nilagyan ko ng wire. Letter B, 8, 9. 8, 9. Kasi ito lang yung kailangan natin. Letter C, 5, 6. Letter D, 2 at 3. 2, 3. Tapos yung positive at negative nitong power nito para sa module na to. Tapos, mga boss, yung mga wire na kinabit ko rito, nilagyan ko rin ng tagging. Halimbawa, itong negative wire na to, connecta siya dito sa negative. Negative ng relay module natin. Para hindi tayo mahirapan. Para kabit lang tayo ng kabit. Lahat ng wire na nakabit dito, yung dulo, may tagging mga paps. Okay. Bali mga paps, bago tayo magkabit ito, kailangan matest muna natin to. Bali may video ako nito kung paano. Para sure tayo nagagana yung kinakabit natin. Kasi kung ikakabit natin, hindi natin tinetest. Kasi mahirap din mag-wiring ng ganito. Baka umulit lang tayo ulit. At mga paps, secure lang natin mga paps na mahigpit ito. Itong mga wire na to, na nakalagay dito sa terminal na to, secure natin na mahigpit. Hindi maglulos, hindi mahuhugot. Okay mga paps, umpisa natin. Mga paps, bali dito tayo mag-uumpisa ngayon. Sa positive ng battery. Switch. Tapos fuse na 10 amps. Ito. Bali ito. Nag-connect na ako ng wire. Ito ilalagay natin sa positive ng battery. Tapos fuse. Tapos switch. Switch para ito sa relay module natin. Para kung ayaw natin gamitin, off, on lang natin. Ito. Bali dito ko siya ilagay. Prepare ilagay. Sa loob, mamaya organize natin ulit ito na maayos. Ito. Kasi ito positive, mamaya natin i-connect sa battery. Ito lang muna. Mamaya natin na-organize. Tapos prepare ko to, dito ko ilalagay siya. Okay. Dito, tapos na natin to. Okay na to. Fuse. Tapos magkoconnect naman tayo sa relay module natin, yung number 8. Yung number 8 terminal ng relay module natin, ikakabit natin dito. Kakabit natin dito. Sa galing ng fuse. Ito siya. Number 8. Connect natin dito. Bali, unahin na natin lahat. Yung letter A dito muna, itong linya na to. Number 8, connect natin sa dito. Bali, yung number 8. Ito, hanapin natin dito yung number 8. Ito siya, number 8. Bali, habang ginagawa ko to kanina, nilagyan ko siya ng tagging para mas madali, para secure na siya. Ito siya, number 8. Number 8, connect natin dito. Sa positive. Ito yung galing ng fuse ng switch. Tapos, na-connect na natin to. Temporary lang natin to mga paps. Mamaya natin na-organize kasi number 8. Tapos yung number 9 naman. Number 9 ng relay module. Ito, number 9. Hanapin natin number 9. Ito siya mga paps, number 9 ng relay module natin.
Itong number 9, mga paps, pupunta siya, number 9 pupunta sa number 85 ng R2. Bali itong relay na ito gagamit natin. Lagyan natin ng label. Ito. R1, R2. Ito yung gagamitin natin na relay, Bosch relay. Single pole, single throw. 5 pin. Bali, prepare ko dito mga paps. Dito ko siya ilalagay dito. Kasi okay naman siya rito. Hindi naman siya mababasa at may cover. Bali, yung cover niya dito, hindi siya mapipress. Diyan ko siya ilalagay. Papagapang na lang tayo rito ng wire. Bali, yung number 9. Itong number 9. Number 9 pupunta sa number 85 ng R2. Okay. Ito, R2. Number 85. Ito yung 85. Bali, temporary lang ito mga papaps. Mamaya natin ito ayusin. Yan. Tapos, yung number 86 ng R2, ito, pupunta ng negative. Bali, tapos na natin itong number 8. Ito mga paps. Ito, number 8, pumunta, galing dito sa fuse. Ito yung fuse. Ito yung fuse. Ito siya. Kaya lang muna natin to i-fix na ayos. Okay, tapos na natin to. Number 8. Number 8 terminal. Yung number 9 nito. Number 9 nito. Relay module. Number 9 terminal. Ito siya. Pumunta siya rito. Number 9. Pumunta sa number 85 ng R2. R2 ito. Tapos yung 86 ng R2. Pupunta siya ng ground ngayon. Ito. Yung number 86 nito, ito 86, pupunta siya ng ground ngayon. Doon din natin padadaanin, dito ko siya pinadaan mga paps, para mamaya organize lang natin doon sa ilalim. Punta ng ground dito. Bali mamaya ko muna to i-connect sa ground mga paps, kasi marami itong wire. Ilan yung wire na pupunta ng ground? Isa, dalawa, tatlo, 4 na wire. Kaya ito, lagyan natin siya ng label na ground siya, ground. Kasi marami itong connecta mamaya rito. Sulatan natin ang ground. Or negative. Ito siya, mamaya natin siya i-connect. Basta dito lang siya. Kasi ground siya. Tapos na natin to. Pupunta ulit tayo rito. Kukonek ulit tayo rito. Dito. Yung galing ng fuse. Number 30 ng R1. Number 30, gagawa tayo ng wire. Ito doon sa R1. Bali, ang gamit ko nga pala mga paps na wire, Marusen. Number 18. ADOP. American wire gauge. Bali, ganito ang gawa ko paps. Tama, wala kasi akong crimper, kaya ang gamit ko muna ito. Pero okay rin naman to. Basta secure nyo ng ganyan. Ito. Yan. Secure nyo ng ganyan. Yan. Tapos, itong dalawa na to, kailangan ikakagat nyo dito sa wire. Yung babaon siya para hindi siya mabanat. Kahit mahila siya, hindi siya matatanggal sa... Yan. Yun o, nakabaon siya. Tapos itong kabila, ganun din. Kasi crimp nyo ito ng matigpit. Ito nyo mga paps, kahit ila, hindi siya mababanat. Hindi siya matatanggal basta-basta kasi nakakagat siya doon. Nakakagat siya dyan sa insulation. Tapos crimp na crimp to. Ito kasi, mas maganda to kung may ganito kayo.
Kung sa mga relay o sa mga sa mga sakit na ganito, putulin nyo lang. Bali, lalagyan ko siya mga paps nitong siling cable tube. Naubusan na kasi ako ng sukatin natin. Suot lang natin to rito mga paps. Ayan. Sinitin natin. Okay na mga paps. Ito yung ilalagay natin sa number 30 ng R1. Mainit pa siya mga paps. Ito yung R1 mga paps dito. Ito yung R1. Bali, magpapagapang tayo ng wire ngayon. Ito yung number 30 ng R1. Number 30 nito. Ito, number 30 sa baba. Connect natin siya rito. Tapos, pagkapangin din natin dito. Papunta siya rito sa positive, sa fuse. Dito. Bali, organize natin ito maya-maya ng konti. Basta, connect-connect lang muna natin. Dito pa rin. Bali, lalagyan ko to ng tagging mga paps para dito alam natin. Ito yung galing ng number 30 na R1. Pupunta siya dito sa positive ng fuse. Ito siya. Connect natin siya rito. Mamaya natin to ipa-finalize. I-organize natin. Basta connect lang muna natin. Tapos, galing na siya dito. Yung number 87 ng R1, pupunta siya sa accessory wire. Ang accessory wire, mga paps, yung may power lang kapag naka-on ang ignition switch. Ito yun, kulay orange dito sa ignition. May power lang siya. Ganun ulit mga paps, mababalat ulit ako nito. Kaya maganda mga paps kung may ganito kayo, spade terminal. Mas madali. Crimp nyo lang ng i-crimp. Tapos ganun pa rin ang procedure. Ibabaon nyo ito siya dito. Para kahit mahila siya, nakabaon siya sa insulation. Ayun o. Baon na baon siya. Hindi siya basta matatanggal. Basta secure nyo lang ng mahigpit na mahigpit yung pagkaka-wire. Ganun pa rin. Lagyan natin siya ng cable tube. Initain. Okay na siya mga paps. Bali ito, kakabit natin dito. Kakabit natin dito sa number 87 ng relay 1. Dito siya, number 87 ng relay 1. Kahit alin dito sa dalawa. Ito o ito. Kasi ito, 87 pareho siya. Lagay natin dito sa taas. Ayan. Tapos ito, pupunta siya dito sa accessory wire. Doon sa kulay orange wire, accessory. Papagapangin ngayon natin ito rito. Pagkapangin natin ito rito, dito, accessory wire dito. Pupunta siya rito. Itong sakit na to. Ito. Bali, tanggalin natin to sa sakit. Ito. Ito yung accessory wire, itong kulay orange mga paps.
Bali, tatanggalin natin ngayon to. Ito mga paps. Bali, isasama siya natin dito. Kaya mas maganda kung may ganito kayo. Ikat lang natin to o tanggalin natin to. Papalitan natin to kasi easy connecting to. May lock din siya rito. Dun. Pag in-insert na natin, lalagitik siya ron. Nakalock na rin siya ron. Bali, dalawa na nakakonect dito. Bali, ang pagkukunik ng wire mga paps, sisecure natin. Mahigpit na mahigpit siya. Yan, ganyan. Para iwas loose, mag-init ang mga wire. Corrosion pa. Iwas loose, corrosion. At i-secure natin na mahigpit talaga to. Tapos gagamit tayo nito. Sisecure din natin to ng mahigpit na mahigpit. Ganun pa rin, lock na rin to. Tapos ibalik lang natin to. Ayun, lumagitik na siya. Okay. Tapos na natin to. Pumunta siya ng accessories ignition. Ito naman, doon pa rin sa positive, yung number 11. Number 11 ng relay module. Bali, hanapin natin dito yung number 11 mga paps. Sa relay module. Ito yung number 11 mga paps. Kukonek natin pa rin dito sa positive. Temporary lang muna natin dito. Okay. Number 11. Tapos yung number 12. Connect natin sa number 85 ng R1. Number 12. Hanapin natin dito. Number 12. Ito siya, number 12. Tip ko lang mga paps, ingatan yung baka matanggal yung tagging, mahihirapan uli kayo. Kaya kailangan maingat din kayo sa paglalagay ng tagging. Number 12. Paghila-hila ng wire. Number 12, pupunta siya sa number 85. Ng R1. Ito ang R1 85. Bali ganun din pagkakapangin din natin.
Kaya maganda po mga paps kung meron kayong crimper. Wire crimper para mas madali yung pag-crimp nyo ng terminal. Pupunta siya sa number 85 ng R1. Yung number 12. Pupunta siya sa number 85 ito. Number 85. Mamaya natin to ipipix. Basta try, sakpak lang, salpak muna tayo. Yan natin organize. Tapos, yung 86 ng R1, pupunta siya ng ground. Ito yung number 86 ng R1. Ito. Number 86 to. Pupunta siya sa negative. Isama siya natin dito sa ground. Yung isa kanina to. Negative siya, yung ground. Okay, negative. Okay. Bali, tapos na natin to. Yung number 5, pupunta rito sa positive. Ito yung number 5 na wire. Galing relay module. Kabit natin dito sa positive. Positive siya. Ito. Tapos na natin itong number 5. Yung number 6 na relay module. Pupunta ngayon sa starter relay ito. Number 6. Ito, number 6. Ito, number 6. Alin ba starter relay nito? Dito, likod sa bala. Bali, ito yung starter relay niya mga paps. Ito. Ito ang starter relay niya. Bali, doon natin siya ikakabit. Sa positive na itong starter relay. Ito mga paps, ito yung starter relay niya. Ito. Bali, paano natin malalaman dito sa starter relay kung alin yung kakabitan natin? Bali, ang kakabitan natin dito, yung trigger. Yung nagpapatrigger. Ito. Bali, itong starter relay na to mga paps, itong dalawang wire na to. Itong malaki, yan yung sa contact ng relay. Sa common at normally open. Bali, pag nag-trigger ang relay, magko-contact siya. Itong isa, direkta sa battery, sa positive. Itong isa, papunta rito. Starter motor na to. Bali, ang hanapin natin, itong dalawang wire na to. Alin dito sa green, na may yellow na may green, at sa black na may white, kung alin dyan yung trigger. Bali, pupunta tayo dito sa switch, mga paps. Ito sa likod. Ayan. Ito yung starter motor. Starter switch. Starter push button switch. Bali, ito siya. May orange at may yellow green. So, ang kakabitan natin dito sa sakit ng starter relay ay yung yellow na may green. Okay. Bali, ito mga paps. Itong number 6. Itong number 6, galing dito sa relay module. Pupunta sa positive ng starter relay. Ito siya. Yung yellow na may green, bali ang ginawa ko, may maigsi na to kasi mahirap mag-connect. Nagdugtong ako na isa pa ng wire. Tapos ito siya. Bali, insert na lang natin siya rito. Ayun, secure siya. Hindi siya mabubunot. Ayan. Tapos balikan natin to.
itong relay. Mga paps, yung yellow green, yellow na may green, kinonekta ko ng dinugtungan ko ng wire. Tapos dito, ito siya. Dito naman tayo. Number 2 ng relay module, kakabit sa positive. Tama na tayo. Bali, dito na tayo mga paps. Yung number 2 ng relay module, kakabit natin dito sa positive. Ito sa fuse pa rin. Ito yung number 2 na wire, galing relay module. Kakabit natin dito sa positive. Bali, temporary lang muna natin to. Mamaya natin to ipipix na maganda, na maayos. Tapos, yung number 3 ng relay module, ito. Tapos na natin to. Ito, pupunta ngayon siya dito sa positive ng busina, yung stock horn natin. Number 3. Ito yung number 3. Pupunta siya rito sa stock horn ng busina. Ito yung number 3. Dito natin siya i-connect. Kasi itong isa, ito yung ginawa ko nitong nakaraan. Negative to. Negative siya. Dito, ito yung positive ng busina ko. Kakat ko na lang siya. Tapos palitan natin ito. Lagyan natin ng siring cable tube mga boss.
balikan natin dito sa stock na busina. Ito yung kinabit natin dito sa positive. Tapos, ito naman tayo, dito tayo sa kill switch ng CDI. Hanapin natin sa CDI yung kulay orange na wire, yung may power kapag buhay na ang ignition switch natin. Bali, ang hanapin natin yung kulay orange. Bali, ito yung CDI natin mga paps. Ito yung orange wire, ito. At 87 ng R2, i-connect natin dito yung 30, tapos yung 87 dito. Bali, ang gagawin natin, gagawa rin tayo ng manual kill switch. Bali, dalawang wire dito, nakakabit, dalawang wire din dito. Yung isa para sa switch, yung isa para sa 30 at 87 ng R2. Okay. Dito tayo mga paps. Pinutol natin yung orange wire na CDI. Yung orange wire, pinutol natin. Tapos yung isang putol na wire, kakabit natin sa number 30. Tapos yung isa, 87, yung kaputol niya. Tapos magagawa tayo ng manual kill switch ngayon dito. Bali, ito siya. Ito yung diagram na yan mga paps. Ito siya. Ito yung orange wire ng CDI. Ayun, yung may power kapag buhay ang makina. Ayun yung kadugtong niya, ang orange wire. Bali, ang nakatap sa isang wire, sa isang pinagputulan, dalawang wire. Yung isa, ito yung pupunta sa number 30. Number 30 ng R2. At yung isa, sa switch, kill switch natin. Ito, number 30 ng R2. Tapos yung kaputol niya, yung orange na papunta ng socket, papunta ng CDI mismo. Yung isa, papunta ng 87. 87 ng R2. Tapos yung isa, papunta rito sa switch na to. Bali, ito siya. Okay, kabit natin. Itong isa, pupunta siya sa number 30 ng R2. Ito yung R2, ito yung number 80. Ayan. Tapos, yung isang wire, ito, pupunta rito sa number 87. Okay. Tapos itong isa, ito yung dalawang wire, kill switch na manual. Dalawa na lang yung tirang wire mga paps ng ating relay module. Itong positive at negative. Bali, ito yung supply nitong relay module natin. Bali, yung positive, sa positive natin kakabit. Tapos yung negative, sa negative. Para magkaroon. Bali, ito, yung negative kanina mga paps. Ito, yung kaninang wire, kinabit ko muna dito. Para tetesting natin dito sa negative ng body. Tapos itong positive, kung isama natin itong positive ng relay module. Tropa, ito, sinicure ko lang itong yung mga pinagdugtungan nitong connector, terminal connector. Yung negative at positive. Bali, switch, ito, yung switch ng ating relay module. Ito naman yung switch na ating kill switch, manual. Bali, nilagyan ko na rin ito ng fuse. Glass fuse, 10 amps. Tapos, papunta rito, ito yung switch ng relay module natin. Bali mga paps, testingin natin kung ubra na to. Bali ito mga paps, temporary lang muna itong wire na to. I-organize natin kapag gumana na para wala tayong back job. Ito mga paps, umpisa natin. Switch muna natin to. Yung switch ng relay module. Okay? Tapos, ito. Pag pinindot ko itong letter A, magpa-power on dapat to. Yung motor natin. Letter A. Okay, nag-power on. Letter B, ito yung magko-contact dun sa CDI na pinutol natin. Yung kill switch sa remote control. Okay. Tapos letter C, kailangan mag-i-start to. Okay, gumana mga paps. Gumana siya. Tapos itong letter D mga paps. Letter D, busina. Okay, gumana siya mga paps. Ito mga paps, keyless to. Wala tayong susi ginamit. Bali, ito lang. Itong remote lang. Wala siyang susi. Ito. Bali, ang gagawin natin, kill switch. Papatayin natin itong letter B. Pag pinindot natin letter B, kailangan patay ang engine. Ito yung tinatawag na anti-theft. Ito. Letter B. Okay. Tapos, try natin ngayon i-start. Pero buhay pa rin ang motor natin. Try natin i-start ang tadjak.
kung gagana. Hindi siya gumana. Tapos try natin i-push start. Hindi siya gana. Kasi naka-switch. Pindutin natin letter B. Start natin. Okay. Yun yung tinatawag na anti-check, mga paps. Tapos na. Okay. Busina. Lakas ng busina. Patayin natin ang motor. Kill switch. A. Power off. Okay. Power off siya. Balik gagamitin natin itong susi, mga paps. Gamitin natin ang susi dito. Okay. Hanggat hindi natin pinipindot ang letter B, hindi siya i-start. Pindutin natin ang letter B. Okay. Dito. Start natin. Okay, gumana. Habang nananakbo kayo, mga paps, biglang may umagaw ng motor natin. Bigay nyo na. Kailangan nakaseparate lagi itong remote natin. Ito. Bigay nyo na ang motor. Pati susi habang nananakbo. Tapos pindutin na itong letter B. Okay, hindi siya andar kahit anong gawin. Okay. Letter B. Okay. Letter D. Kusina. Bali itong A. Power on. Power on natin ang motor. Itong letter B. Ito yung kill switch. Yung pinutol natin sa ignition para kahit may susi, hanggang pinipindot yung letter B, hindi siya andar. Itong letter C, ito yung start para mag-start ang engine. At itong letter D, busina. Okay. Try natin ng malayo, paps, kung ilang metro ang kaya nito. Try natin. Sa mga paps. Try ko dito ako sa mga 1 meters. Letter A, B, C, D. Okay, gumana siya, mga paps. Gumana ang ating motor. Dito. Basta mga paps, sundin nyo lang itong ating ginawa, yung tutorial natin. Itong diagram na to, sundin nyo lang. Kung may magkatanungan kayo, comment lang kayo sa baba, mga paps. Bali itong wire na to, mga paps, ayusin natin ngayon to. Try muna natin. Okay. Bali organize natin to, mga paps, itong wire na to. Ayusin natin ang mga wiring na to, organize natin. Tapos mamaya ipakita ko sa inyo pag natapos na. Itong mga relay natin, itin natin. Bali i-secure natin, mga paps, ito. Kung gagawa tayo ng mga ganito, ng mga DIY ng wiring natin, i-secure natin na mahigpit siya sa mga terminal, itong mga relay, yung mga pinagdugtungan natin, i-secure natin na mahigpit ang dugtong at may gamit na electrical tape o kaya ay shrinkable tube. Tapos ikabit natin to sa ground. Tapos bago tayo magawa ng mga ganito, boss, tanggalin natin ang fuse para safe tayo pag magkakabit tayo sa battery. Okay, mga paps, ayusin ko muna to. Ito na, mga paps, natapos na natin ang ating remote control. Bali yan yung wire, tinali ko na, ipinix ko na ng ganyan. Ito, yan yung relay module natin. Tapos dito siya dumaan yung mga wire nya, dito sa ilalim, dito ilalim na to. So yun, tapos ito yung relay na ginamit natin. Diyan ko siya ilalagay. Binalutan ko na rin siya ng electrical tape para kung sakali mong mabasa o ano, secure siya. Bali, mga paps, pag ipipinali na natin yung mga wire, kailangan maigpit at yung swak na swak yung kanyang mga terminal lugs, yung mga pinagdugtungan natin, yung mga ganito, binalutan ko naman shrinkable tube. Itong ganito, yun sa mga fuse. Bali, ito pala yung fuse na ginawa natin. Ito yung fuse kanina niya, fuse ng ito, yung fuse ng battery operated. Bali, ito yung ginawa natin, itong 10 amp fuse, glass fuse. Tapos ito siya, ito yung switch ng ating relay module. Kung ayaw natin gamitin, off, on lang. Ito. Tapos ito yung ginawa nating kill switch, manual kill switch. Halimbawa, ayaw natin gamitin ang remote control, off lang natin yan, on natin tong kill switch na manual. Ayan, off siya. Bali, may mga fuse na rin to. Tapos i-on na natin ang remote. Buhay na siya.
So ito mga paps. Letter A, power on. Okay. Power on. Kill switch. Letter C, start. Letter D, kusina. Okay, ano siya? Patayin natin gamit ang letter B, kill switch. Okay, tapos i-start natin to. Kung i-start siya. Hindi siya i-start. Yan yung tinatawag na anti-theft. Pag kinagaw sa atin, bigay lang natin. Pindutin letter B, hindi siya under kahit ano yan. Letter B. Okay. Start natin. Okay. Kusina, kung mga busina. Okay. Kala ito siya mga paps. Pag kinubera natin to dito, hindi naman siya sagabal at sakto-sakto siya. Bali mga paps, tips ko lang. Pag magwa-wiring tayo, igaganito natin siya. Ibabaling natin ang sagad, kaliwat kanan. Kung may nababanat man ang wire, titingnan natin, i-check natin mabuti. Kasi kung may nababanat na wire, o bitin, hindi maganda. Posibleng malus o matanggal sa pinagkakabitan yung wire na nababanat. Ito naman ginawa natin mga paps, wala naman siya. Bali sa pinali natin, balik na natin ang cover ng lahat na to. May tutorial ako mga paps ito, yung busina na to pagkakabit na hindi natin naalis ng stock. Okay naman mga paps. Kung sa tingin nyo mga paps nakatulong tong video na to, like at subscribe lang kayo sa channel natin para sa marami pang modification sa wiring ng ating motor. Paandarin natin tong motor na ito gamit itong remote control nang walang susi. Letter A, power on. Pinutin natin letter A. Okay, power on. Letter B, kill switch. Letter C, engine start. Okay, manda na siya. Letter D, busina. Bali, ang pagpatay, kill switch natin ito. Halimbawa, umaanda. Kill switch, patayin natin. Kahit i-start to, hindi ito aandar. Kahit tadyakan. Pindutin natin letter B. Tapos letter C. Paandar na siya. Paandarin naman natin to gamit ang susi. Tayo natin dito. Letter B. Letter A. Power off. Paandarin naman natin gamit ang susi. Biglang may umabang sa ating bigay natin susi. Tapos pindutin natin yung letter B. Mamatay na ang motor. Kahit anong gawin yan, tadya ka na nakasusi, hindi siya andar. Hindi, kailangan natin pindutin ulit yung letter B. Pinaka kill switch to. Tapos start the engine.